Magsimula tayo ng 100%. Mas madali na ngayon pero hindi pa rin ako sanay na sanay sa pagtahak sa pinakamamaw na rotonda sa Pilipinas, ang Quezon City Elliptical Road o ang Quezon City Circle. Doon ka na sa isang exit? Oo. Lahat naman yata ng mga unang beses ay may halong kaba. Para sa akin, hindi na kailangan ng roof accessory na ito. Mas maganda siya tignan kung kita ang sky. Pero naniniwala din ako na tinutulungan ng shade ang aircon, so natutulungan din ang battery. Sa Skyway po kami. From Cubao to Araneta entrance ng Skyway, 3%. At nang makahanap kami ng magandang kalsada at walang nakabuntot sa amin, sinubukan namin ang autopilot. Bili ko siya. Siyempre impressive na nakakapag-drive siyang mag-isa in very select locations dahil ingat na ingat kami. Pero ang hindi madalas mapag-usapan ay kung gaano siya kagaling sumentro sa mga lane. Parang robot talaga. Parang kang surgeon na. Yun yung mga pinapanood ko. Ito ang basic autopilot na libre sa sasakyan. Meron pang mga next levels to na babayaran na. Yung susunod ay kaya nang mag-change lanes. Tapos ang ultimate boss ay yung FSD o full self-driving na dapat kakayanin na ang lahat. Pati ang parking, pati ang siksika ng mga tricycle at mga motor. Pero tsaka na yun, dito muna tayo sa basic hanggang sa mawala ang aming kaba. Hindi pa self-driving to. 89% Bacoor sa Dre Donut. So, bibili tayo ng 2 to 3 tons na ganyan. Side trip muna tayo sa Bacoor para sa Dre Donuts o yung bang manipis na spare tires para pwede ka dalhin sa vulcanizing shop in case may mangyari. Yun ang specialty dito sa Dre Donuts. Wag pong kakainin. Pero walang biro, believe kami kay Dre dahil sa kanyang grind at passion sa pinasok niyang negosyo. Hindi ko pa natanong ang edad niya pero parang early 20s. Sabi ko nga kay Charlene, naalala ko ang sarili ko nung kinonvert namin ang sari-sari store ng grandparents into a recording studio. Tapos doon ako nagre-record ng mga banda. Tapos sabi ni Charlene, naaalala din niya ang sarili niya nung magparenta siya ng red carpet para sa mga events around the same age din. Ano siya, nakakatakot mag-crack, no? Opo. Okay. Mahirap tanggalin ang parte na to sa gulong. Okay. Tapos yung wrench ay size 21. So far so good. Importante ang pad na yan o pack, as in hockey pack, para maiwasan ng damage sa armor ng tiyan ng sasakyan. Wala, ngayon ko lang nakikita yung loob nito. Boom, sakala. Ayan na. Kakwentuhan ko uncle ito ni Dre. Siya eh. Proud na proud yung uncle niya sa kanya. Okay. Ayos na tayo. Last time kasi hindi namin na-fit. Ngayon, sure pops na tayo na walang sumasabit. Thank you. Thank you, Dre. Thank you po. Kenneth, oh. Uncle Dre. Iyak, mama. Salamat ulit sa magtito ng Dre Donuts. Going from Bacoor to Lipa. Area. Actually, Cuenca. Lagpas pa ng Lipa. Batangas. Cuenca, Batangas with 88%. Okay, let's see kung saan tayo maghihinto. Dito tayo punta.
Ayan, ang sabi ni Tesla ay 1 hour 34 minutes, 76 kilometers. Darating tayo na may 72%. Tingnan natin kung tama siya. 72, ano yan? 8 minus 7 is 1, 8 minus 2 is 6, 16%. Layo pala. Layo. Let's see, tara. 76 kilometers. Oh, tara. Babe, alam mo pangalan ng bundok na yan? Ano? Makiling in the name of... And now you know what it's called. Educational video pala yun. Makiling in the name of... Yung buhok mo. Ha? Yung buhok mo. May something nga sa pagkugupit ko eh. Lagi lumilipad yung likod. Baka kailangan habaan ko yung sa may bato. Ako kasi nagugupit ng sarili kong buhok, guys. 3 years na ata. Laging ginupit ako sarili ko para makabili ng Tesla. Joke lang po yun na nagtitipid ako sa barberia para makabili ng Tesla. Gusto ko lang ng abilidad na magpagupit kahit hapit na ang oras, kahit madaling araw. Tapos na ang expressway at heto na ang traffic ng Lipa, Batangas. Welcome to Lipa! Eto na po tayo sa Lipa. Tingnan niyo po, nauungo na po si computer. Masarap po sa mata ang municipality ng Cuenca, Batangas. Sa highway pa lang maganda na, tapos kaliwat ka na ng mga pasyalan at resorts. Pero garden viewing ang sadya namin dito, Imelda's Garden sa Cuenca. We're here. Ngayon, panoorin nyo kung kamuntikan ng sumayad. Ito talaga. Okay, arrival po sa Imelda's Garden dito sa Cuenca, Batangas. 71%. Tama siya. Spot on. Ano ba yung kanina? 71 or 72? Galing. Pati elevation nakuha niya, no? Sulit ang biyahe sa Imelda's Garden. Ang ganda talaga at na-appreciate talaga namin ni Charlene na nangongolekta lang ng garden destinations. Gawan na lang natin ang hiwalay na video. Napakadaming footage. Sa ngayon, tutok tayo sa Tesla serye na ito. Pauwi, sunset shot by Charlene. Salita na kami, pasa ko na sa mas magaling mag-drive kapag padilim na. 70% pauwi. Tingnan natin kung ilan tayo sa Cubao. Nabalitaan nyo ba yung dumadami daw ang mga moth sa mga cities? Eto, nakakita kami ng isa na dumapo sa aming windshield. Nakakita din kami ng Tesla, nakakambal ng sa amin ang kulay. Pero dual motor yung kanya. Rear wheel drive kasi itong sa amin. Either way, nice to see you, Cambs. Umuwi kami nang pinapatugtog ang buong album ng Daft Punk na Random Access Memories at nakauwi ng may 51% pa. Never pa namin kinailangan mag-charge sa labas. Pero baka sa next video, baka kailanganin na namin.